Hello, good morning dyan sa Pilipinas at good evening dito. Ito, pag-usapan ulit natin kung saan na ba pupulutin itong si Binibini Baklang Hari. Okay, saan na ba siya pupulutin? Sapagkat lumilit na ang mundo niya, sumisikip at talagang mukhang wala na itong patutunguhan si Binibining Baklang Hari. In short, ang ending ni Binibining Baklang Hari ay masayang buhay. Teka, bakit masayang buhay? Makukulong nga. Yes! Magiging masaya po siya sa kulungan. Bakit? Dahil doon na po matutupad ang kanyang mga pangarap, ang katuparan ng kanyang mga pangarap ay matutuloy sa bilangguan. Bakit? Dahil siya po, sigurado ako, ay magiging reyna na doon at mananawa siya ron. Masyadong marami siyang magiging boylets doon. So talagang magiging maligaya itong si Binibini Baklang Hari. Hindi pa lang niya nare-realize yan sa ngayon. Pero kung marirealize yan, for sure ako, biglang uuwi yan at sasabihin niya, guilty na ako! At bigla na yung magpapakulong. Aba, isipin mo nga naman, andun si Dagul, andun si Peryong, andun pa si Kojak. So, ang daming magmamahal sa kanya ron. Ang dami niya magiging boylet doon. At to sawa siya, siyempre. So, kahit mukha siyang butanding, no, at least doon magiging mukha siyang fresh. Di ba? Sapagkat siya ay mapupuno ng pagmamahal at pag-ibig ng mga nasa loob ng bilangguan. Okay? In short, kulungan po ang bagsak nito ni Binibining Baklang Hari. Pero ito, seryoso, pag-usapan natin. Saan na ba patutungo yung pagkakasampa ng DOJ sa RTC? Siyempre, unang-una, meron kasing nirelease na resolution ng ang Supreme Court. Ang Supreme Court pala na ang lahat ng mga kaso ng mga Pogo ay ilipat sa Pasig. So yung nasa Angeles most likely malilipat yan sa Pasig. So another process. So it will affect itong paglalabas ng warrant of arrest. Makakaapekto sa ibig sabihin hindi maapektuhan yung maglalabas ng warrant. Dahil ako sigurado ako malalabasan ng warrant. Itong sila Binibini Baklang Hari. Ang sinasabi ko lang, yung panahon, yung time, baka kasi ang maglabas ng warrant ay hindi na ang RTC Angeles, kundi ang Pasig. Siyempre, kailangan pa i-transfer doon. Now, ang pangalawa, okay, lilit ang mundo ni Binibini Baklang Hari. Siyempre, hindi aalis ng the Netherlands yan sapagkat inaasahan niya, ang pag-asa na lang niya ay ang ma-approve ang kanyang asylum. Ngayon, hindi rin naman yan makakaalis. Bakit? Pag nalabasan na ng warrant of arrest yan, for sure, sigurado ako, no? Magre-request ang mga prosecution na ang DOJ magre-request na yan sa DFA na pasuhin na or i-void na, no? Ipawalang bisa na ang passport ni Binibini Baklang Hari. So, ibig sabihin, siya ay magiging illegal alien na kung saan man siya naroroon at hindi na siya basta-basta makakaalis doon. Bakit? Dahil ang passport niya ay hindi na valid. Void na. Ibig sabihin, pag pumunta yan ng airport at nagtangkang umalis, ang diretsyo niya, Pilipinas agad, deported agad yan. At hindi lang basta deported, meron pang escort yan, sigurado ako dyan. So, yun ang unang gagawin, paglabas ng warrant. Ang pangalawa, sigurado ako, papasok na tayo susulat muna ang DOJ at ang DFA sa the Netherlands para i-inform sila na itong si Binibining Baklang Hari ay may kaso sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi para kontrahin yung kanyang claim para sa asylum na he is politically persecuted sa Pilipinas, which is papasinungalingan ng DFA because ng DOJ dahil susulat sila sasabihin na meron kaso, existing criminal case, no? Itong si Harry Roque. Nako po, ang ilalagay pang kaso ron anong kaso? Qualified human trafficking. Patay si Binibining Baklang Hari dyan. Bakit? Ang Western country po ay masyado silang critical pagdating sa mga human rights violations sapagkat dito po sa Western countries, no, napakataas ng pagtingin sa human rights dito. Hindi ka pwedeng, even yung mang-asar ka o manloko ka ng ibang gender or ng ibang anong tawag dito? Gender. Nako po, pwede kang idemanda rito. So, hindi pwedeng ganun dito dahil dito mataas ang pagrespeto pagdating sa human rights. Kung ang violation ni
Binibining Baklang Hari, qualified trafficking. Di ba? In person or human trafficking. What the heck? Di lalo nang... Sigurado hindi. Sasabihin mo taga Netherlands, umuwi ka na, king ina mo. Baka yung taga Netherlands, matuto ng pagmumura ng king ina mo. King ina mo, Binibini Baklang Hari ka pala. Umuwi ka na, uwi na. So, sigurado ko yun ang pangalawa. Kaya sabi ko sa inyo, palitan mo doon ito ng Binibini Baklang Hari. Ang pangatlo, no? Teka, ano yun na? Yun na. Sinampahan, wala ng pares, kakansela ang passport. Pangalawa ay susulat sa DFA, no? At ang pangatlo, yun na. Siyempre, wala naman tayong treaty sa the Netherlands. So, Interpol to Interpol na ang mag-uusap para sa pagdakip dito kay Binibining Baklang Hari. So, hihintayin na lang natin ang kanyang pag-uwi at bibigyan natin ng isang malaking welcome, di ba? Si Binibining Baklang Hari. Naku po! Wala itong special treatment. Sasabihin ni Nicky Boy, king ina mo. O kala mo, ako lang ha. Maranasan mo rin ito ngayon. Kaya po, stress na si Binibini Baklang Hari. At ito, tingnan natin kung anong mga ilalabas niyang video nitong mga darating na araw, no? Parang wala pa ako naririnig na update sa kanya. Tingnan natin kung makatawa pa ito. So, yun lang. So, mga pumuntidilis, kikina nyo, manatili kayo may sayad. So, pag may sayad, ay laging high blood. Bye.